Magandang hapon mga kapatid. Magsiluhod tayo at ating pagdasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pagunlad ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kaming kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo tayo. Ngayon ay kapistahan ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol, at linggo ng panalangin para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano. At ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Herman Marco. Sabayan natin ang koro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin. Mga kapatid, bago natin ihandog ang ating pagdiriwang, mangyari ko lamang na tingnan natin ang ating sarili, ang ating mga nagawa, magpasalamat sa mga biyaya at hilingin natin sa ating Panginoon ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagkanyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sorry.
Manalangin tayo. Ama naming magkapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol nung siya ay maging tao naman totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapagkumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikisa sa mga nasa abang katayuan upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat at pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang paghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niya tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa salyo ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtugin maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon ng ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso.
Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isa ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa Kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalaala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuti kayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila ay umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya natagpuan, kaya umalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitan ko.
Siya ay umuwi kasama nila sa Nazareth at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Merry Christmas. Bakit po Merry Christmas? Kasi ito yung mga narinig natin ay pawang mga binasa na sa nakaraang panahon ng Pasko. So, parang extended celebration itong ating linggo ngayon. Nagpapasalamat tayo, palagi natin ginugunita ang Pasko. Ang Pilipinas po ay nag-iisang bansang napakahaba ng Christmas. Kahit po sa liturgical celebration, dapat po nasa pangalawang linggo na tayo sa panahon ng pagkaraniwang panahon sa liturhiya, ikatlong linggo ng Enero, kung saan ating ipinagdiriwang ang banal na sanggol. Santo Niño, Pit Senyor. No? Bakit kaya Senyor Santo Niño? Di ba yung Senyor ay pang malakihan na, yung matanda na? At bakit Santo Niño pa rin? Sa ating nabasa ngayon, sa Ebanghelyo ni Lucas, at ito naman po ay may parang support gospel na hindi natin napakinggan sa apat na Ebanghelyo, kundi sa mga tinatawag na apocryphal gospels. No, yung hindi recognized ng simbahan, pero parte po ito ng explanation ng kabataan ni Jesus. Wala po tayong informasyon kung anong nangyari kay Jesus from birth, after ng pagbalik nila galing Egypt, at itong hanggang 30 years. So, isipin natin, ano kaya nangyari kay Jesus? Bakit walang salaysay sa paglaki ni Jesus? Minsan po, siyempre mag-isip tayo na si Jesus ay anak ng Diyos. Siya ay gumawa ng mga milagro. Siya po ay nagdala ng mabuting balita. Ito sinasabi natin, ang mabuting balita ng Panginoon. No? So lahat po yung magagandang bagay na kanya naialay sa sangkatauhan, sa sanglibutan, ay dapat noong bakit nanahimik siya? No? Di po ba marami rin naghihirap noong panahon yun? Marami rin naaapil sa panahon iyon. So, tingnan natin kung anong mga nangyari dito sa kakaunting informasyon na kanyang naibigay ng kasulatan. Unang-una sa narration ng ating gospel, tuwing Pasko, tuwing pista ng Pasko. Every Easter, gaya sa atin, tayo nagdiriwang, pero compare noong mga panahon, tayo ay maaaring magdiwang ng araw ng Pasko, linggo-linggo. Yan po ay ang Pasko ng linggo. Kasi pinagdiriwang po natin ang memorial ng kanyang paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay. So, every Sunday ay celebration po ng Easter. Pangkaraniwang panahon na lang, pero ibig sabihin, lahat ng kanyang nagawa at nangyari sa kanyang buhay, paghihirap hanggang resurrection ay ating nire-recall every Sunday na tayo nagse-celebrate ng Misa. Ang tawag po sa linggo ay Pasko ng Linggo. Kaya po ang pangalan ng Sunday ay gano'n. Tawag talaga gano'n.
So yung mga magulang ni Jesus, every year, pumupuntang templo. Hindi lang po synagogue. Kasi yung synagogue ay parang yung mga simba, mga chapels, o mga parokya noong panahon. Pero yung mga Hebrew ay obliged sila pumunta sa templo every year. Every year. Yung celebration nila ay parang yung celebration natin, isang linggo. Yung Semana Santa ay para rin yung paghahanda nila para sa araw ng kapistahan ng Pasko. Kaya yung mga magulang ni Jesus, talagang pumupunta sila noong 12 years old na si Jesus. Ang edad pong ito ay simula na ng pagiging adult. Adult. Yung lalaki, batang lalaki, before 12 years old, ay kasama pa ng ina. So, pumupunta sila sa templo, yung mga lalaki ay ibang parte, yung mga babae at mga bata ay nasa sa ibang parte rin. So, si Jesus, before 12 years old, hindi pa siya pwedeng pumunta kung saan yung mga lalaki. Pag 12 years old niya, kasama na niya. So, mapapansin natin kung bakit si Jesus, 12 years old, ang kanyang mga kasama ay mga matatanda. Mga guro. So, sabi dito, siya ay nakikinig at siya ay nagtatanong sa mga guro. No? Yung pagpunta nila doon, hindi napansin na si Jesus ay nagpaiwan. At maganda po ito, yung dialogue na nagkaroon sina Maria at Jesus. Nang matatpuan si Jesus sa templo. Sabi ni Maria, Anak, bakit mo naman ginawa sa amin ito? Kami ng iyong ama ay nag-alala. No? Nabalisa. Tingnan po natin itong mga puntos na ito, mamaya idadagdag yung dalawa, upang malaman natin kung anong nangyari kay Jesus bilang salitang naging laman, naging tao. Sino-sino ang kanyang mga kasama at ano ang papel ng mga kasamang ito sa kanyang paglaki. Alam natin na ang Diyos mismo ang naghanda ng pagliligtas sa tao sa pamamagitan ng pagpili kay Maria bilang isang taong walang tungis. So, tinatawag natin si Mary, Immaculate Conceived. Yung Immaculate Conception na ating tinatawag ay pagliligtas at personal privilege kay Maria na maging kasangkapan ng Diyos upang ihatid ang incarnation, ang pagiging tao ng kanyang anak. So, si Maria po ay protected for personal privilege na nanggaling sa Diyos. Siya po ay hindi anak ng kasalanan. Siya lang po sa istorya natin. Marami pong mga protestante na nagagalit dito. Pero sa ating faith, Catholic faith, si Maria ay talagang inalagaan ng Diyos from the conception, sa paglilihi pa lang. No? Nung naisip ng mga magulang na siya ay isilang, siya ay maging anak nila, protected po si Maria para sa project na ito, sa plano ito ng pagliligtas sa sangkatauhan. So, maaari si Maria magsabi, hindi ko po kaya yan, ayaw ko. Pero si Maria, gaya ng ating sinabi, disposed siya. Although may freedom siya magsabi na hindi at ayaw, pero yung kanyang pagiging taong totoo. Tandaan niyo ito, taong totoo. Ang totoong tao ay kawangis ng Diyos. At ang taong finally achiever
to the fullest ay ang ating Panginoon. No? Siya po ang taong totoo, maliban, aside from being God, true God. No? So, anong nangyari dito? So, kung si Maria ay inihanda ng Diyos para sa salvation plan, ibig sabihin yung lalabas sa Kanya, siya ay magtuturo, sila bilang pamilya ay aako para itaguyod bilang responsable sa pagpalaki sa anak na ito. No? So makikita natin, hindi lang dahil banal na mag-anak, dahil nandyan ang anak ng Diyos, ay banal. Hindi po. Banal iyan dahil naging totoong tao si Maria at si Jose. Sila lang po ang maaaring magturo ng kabutihan sa anak na kanilang inako. Banal na anak. No? So, sabi dito, naging masunurin. Naging masunurin. At tingnan natin kung anong karakteristik ng pamilyang ito. Si Maria, sabi niya, ako, no, ito yung order, kami ng iyong ama. Marami po dito na points na hindi kompleto ang interpretation or yung translation. Kasi sa pinaka-Biblia, ang nakalagay dito ay ang iyong ama at ako ay nag-alala. Hindi po niya sinabi na ako at ang iyong ama ay nag-alala. Anong ibig sabihin po dito? So nakikita natin dito kung anong order mayroon ang pamilyang iyan. Kung paano sila maging sensitive at maging inilalagay una yung iba kaysa sa sarili. Di ba natatanda? Sa ating mga Pilipino, ganun din po. Hospitable tayo. At yan po nakikita kung paano natin tanggapin ang isang estranghero, ang isang bisita sa ating bahay. Minsan, iniiwan natin yung bed, yung pinakamaganda ibibigay natin sa ating panauhin. Di ba ba? Kami sa probinsya, kahit matulog sa sahig, basta lang may bigay yung bed. Kasi yung lalo pinagawa natin. So, ito, nakita natin sa ugali ni Maria, ang pagiging sensitive, pagiging attentive sa iba. Ang iyong ama at ako. Kung anong kabaitan sa loob ng bahay nito. Yung dialogue nito, isa pa. Pagdating nakaka-relate po siguro tayo dito. Once na dumating tayo sa adolescent period, mga kabataan, napakagandang edad na ito. At yung quality of growth na nandito. Pero yan din po ay isang edad na nagiging matigas sa ating ulo at nagiging suwail. No? Hindi ko sinasabi na si Jesus ay naging matigas sa ulo o naging suwail. Pero darating at darating. Kaya sinabi na yung taong totoo, ibig sabihin nun, si Kristo ay dumaan din dito. May mga bagay siyang ginawa at sinabi na hindi naunawaan ng kanilang magulang. Sabi dito, iningatan ni Maria sa kanyang puso dahil ito'y mga bagay na hindi niya naunawaan. Si Maria ay gaya natin. Ang kanyang pagiging ina, santa, banal na Maria, ay parang yung din ginagawa natin na hindi tayo agad-agad nagiging banal, kundi process. Hindi natin nauunawaan, pero kinikimpis natin sa ating puso hanggat dumating ang panahon na yan ay maunawaan natin. Kaya itong sagot ni Jesus, hindi niyo ba alam na dapat nasa sa bahay ako ng aking ama? Si Maria naman, saan ba bahay nito?
Di ba taga-Nazaret kasama natin itong bata ito? Ba't nandun? Ba't gano'n ang sinabi niya? No? Maraming mga bagay na hindi maunawaan ni Maria. Pero hinintay ang panahong iyang lahat na yan ay maunawaan. At ang panahong iyan ay yun lang hanggang sa resurrection. So, from 12 to the resurrection, 33 years, hindi niya naunawaan ito. Proseso. Isa pa, si Kristo sabi nila ay marunong, lumago ang kanyang karunungan. Pero alatan natin na si Kristo hindi lang marunong, kundi matalino din. Di ba? Bakit siya sa harap ng mga pantas, ng mga guro, ay nakikipag-usap, nakikinig at nagkakaroon? No? Well, reason. Kata-kata. No? Mga kapatid, ang katalinuhan ay ang kakayahan ng ating isip. Pero ang karunungan ay kakayahan mabuhay at kung paano mamamanage ang iyong buhay. So, si Kristo ay natuto kung paano mamuhay at mabuhay. Ang kanyang guro po ay si San Jose. Siya ang nagturo kay Jesus na maging panday, maging karpentero, at maghanap buhay. Hindi po siya umasa sa iba. Siya po ay natutong gumawa ng mga gawaing bahay. May tinatawag po tayo na espiritualidad ng lampin. Ano po yung lampin? Yung ginagamit ng mga bata or yung ginagamit din ng mga matatanda. Hindi lang po pambata ang lampin. Pagdating ng panahon, tayo rin po ay maglalampin. Ibig sabihin ng yung pinaka-ordinaryong bagay. Sa pinaka-ordinaryong bagay, maraming mga nanay, maraming mga ordinaryong tao ang nagiging banal. Alalahanin natin ito. Kaya si Kristo, hindi lang matalino dahil sa hinaharap niya ang mga taong marunong, kundi siya po ay marunong. So, hindi po siya mawawala. Maraming matalino lang, pero walang alam sa buhay. Agrigero. May mga matatalino na marunong rin sila mag-isip, pero pabaya sa buhay. May mga matatalino na ginagamit ang talino, hindi sa kabutihan, kundi sa kasamaan. May matatalino na walang awa sa kapwa. May matatalino na pawang sarili lamang ang iniisip. Yung marunong po ay iba. Ang karunungan ay praktikal. Kung alam mo kung sinong nangangailangan, kahit wala kang pinag-aralan, busilak ang puso mo magagawa. At ito ang naging karakteristik ni Jesus. Naging busilak ang kanyang puso dahil siya'y marunong makinig. 12 to 30 years, yun lang ang ginawa niya. Nakinig, natuto, at gumawa. Isa pa pong puntos na kulang ang translation. Ang sabi dito, patuloy na lumaki si Jesus, umunlad sa kanyang karunungan, lalong kinalugdan ng Diyos. Yung order po nito ay lumaki si Jesus sa gulang. Ano? Lumaki sa gulang. Yung tayo na po birthday. So, si Jesus, parang yung 10 na taon ni Jesus ay 33. Lumaki si Jesus sa gulang ng kaedad. Lumaki si Jesus, lumago ang kanyang talino at karunungan at lumago din sa biyaya. So itong tatlong ito, gulang, edad, karunungan, at biyaya. Age, knowledge, and grace. So, kung iisipin natin,
ay parehong-pareho si Jesus sa atin. Pero maximize ang panahon mayroon siya at ang natutunan niya ay sadyang sapat para siya ay maging santo Panginoon. So mga kapatid, Santo Niño, bata, sanggol, manifestation ng pagiging mahina ng Diyos, ang humility ng Panginoon. Dahil siya po ay nangangailangan ng lambing, gandong, pag-aaruga, pagmamahal, init ng pagmamahal ng mga magulang, ng mga tao na kapalibot sa kanya. Sanggol dahil yung pinaka mababang stage siya, extreme ang stages ng isang tao. Sanggol at pagiging matanda. Sanggol na nangangailangan ng galinga, ang isang matanda na nangangailangan ng galinga. So extreme ang expression ng pagiging tao ng ating Panginoon. Ibig sabihin, siya po ay talagang pumasok sa ating istorya. Kung anong buhay natin, ay naging buhay din niya. Santo Niño. Pero, Senyor, dahil po ay siya ay guro natin. Siya po ay ating yung reference, yung dapat tularan. Siya po ay tuturo sa atin kung paano talaga maging taong tuturo. So, mga kapatid, ito ang pinagdiriwang natin. Tapos na, after this, paghintay na lang tayo ng manifestation sa tinatawag na Candelaria. Yung February 2, isa pa rin ito. Yung presentation of Jesus to the temple. Babalik na naman tayo sa isang episodyo na sanggol uli si Jesus. Nadadali na kanyang pamilya sa templo para ihandog. So, maraming mga fiesta na natutukoy ang ating celebrations sa simbahan na ang ating pinapansin na ay ang pagiging bata ng ating Panginoon. Mga kapatid, happy fiesta ulit. Viva Pinsinyo! Sa Pilipinas lang po ito nangyayari. Hindi po ito sa buong simbahang Katoliko. Dito lang po sa Pilipinas, may nagas yung Sunday, second Sunday, sa kapistahan ng Banal na Santo Niño. So, special concession ito sa simbahan ng Pilipinas. Magsitayo na pa lahat. Sumasampalataya po Sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon ng lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinapakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing, nanaw sa pinaroonan ng mga limaw, na may tatlong araw na buhay na magbili, umakyat sa langit, nanuluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat palilito at magpupong sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa pagkakawalan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga ng tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa kapistahan ng Santo Niño, humiling kami sa iyo, Ama, na maging karapat-dapat kaming tawaging minamahal mong mga anak. Aming ipinapanalangin ang lahat ng bata sa buong mundo, at kami dumadalangin, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Hindi mo ang panalangin ng iyong Magabayan nawa ng pamahalaan at ng mga namumuno sa simbahan ang lahat ng bata ng may pagmamahal, awat malasakit, patungo sa isang magandang kinabukasan. Manalangin tayo. Hindi mo ang panalangin ng iyong mga anak,
Turuan nawa ng mga magulang, mga guro, at mga nakatatanda ang kabataan ng mga mabuting halimbawa at responsableng pamumuhay. Manalangin tayo. Hindi mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Mapalalim panawa namin ang aming ugnayan kay Kristo nang lubusan naming mabatid ang kalooban mo, Ama. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Sama-sama nawang salubungin ng mga anghel at mga banal ang mga kapatid naming yumao sa kanilang pagdating sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong mga anak na umasa sa iyo. Nawa ang iyong salita at ang Eucharistia ay maging kanlungan namin gabay tungo sa iyong kalooban. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat para sa paghahari ng halal. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahari natin ay kalugdan ng Diyos Amang Magkapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkakain sa iyong mga kamay, sa kapulihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagtulo upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtanyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at tiyak. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Parapat na siya ay pasalamatan. Ama naming magapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin, naging hayat na kapiling. Dating kapiling mo, ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siya mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisan muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ng bagong kaayusan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang upal sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po yan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagkisan ko sa loob na maging handog, pinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan at ihahandog para sa ito. Kaya hindi naman matapos ang hapunan. Hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasalo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Milo Hubert na aming Obispo at ng Kanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kami lahat ay makasalo sa iyong buhay na walang wagas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagkagagaling na utos at puro na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas mo. Hinilingamit kami yaya sa lahat ng masama, pagkalooban at kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananamikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo.
Yung bahaging na misa, yung prayer for peace, ay maririnig natin na pari lang po ng nagdarasal. Yung sinasabi ng Panginoon Jesucristo, sinabi ng mga apostol, kapayapaan, iniwan ko sa inyo. Alam naman natin, marami tayong mga parte. Ibig sabihin, hindi lang 2 o 3 na bansa na nag-aaway. Marami rin po mga yung sparks ng kakulangan ng peace. So gusto ko po mangyari sa parte nito, kasama ko kayo sa pagnanasal. So, ibig sabihin, sabayan niyo po ako. Kung naaalala niyo, maraming mga prayers parts ng simba ng misa na sa bandang uli, lagi nandiyan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Yung Espiritu Santo po ay kaganapan ng ating mga dalangin at kaganapan ng mga bigay na biyaya ng Diyos. Kung tayo lang po ang gagawa ng paraan upang tayo magkaisa, wala tayong magagawa. Dapat po nandyan ang Espiritu Santo, Espiritu Banal. At yan po ang handog ni Kristo sa kanyang simbahan at sa mundong ibabaw. Pangalagaan po natin palagi ang ating mga panalangin ay laging may gabay ng Espiritu Santo para yan po ay maging totoo. Sabay-sabay po natin dalangin. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Peace. Magsilunod po na. Narito sa Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalag tayong inanyayahan sa kanyang bibig. Panginoon, hindi ako karapat at magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa mga tatanggap ng komunyon, mangyari pong pumila ng 2 sa gitna.
Magsilod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naghikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa namin masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo, nang sa amin ang aming siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus, nang malugod din nawa namin pasalin ang aming mga krus sa araw-araw, nang walang pag-aalinlangan. Tahimik pong banggitin ang ating mga kahilingan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan. Sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwag sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, isalangin kami. Magsitayo na po ang lahat.
ay natin na po ang Eucharistia at hindi na po natin dadali dito sa parokya kundi sino po ang may gusto ubusin po natin dito. Maaari pong lumapit ang mga nais pang tumanggap ng komunidad. Ang dami kasi. Muna po kayo. Announcements. Ngayong araw ay pinagdiriwang po natin ang malawakang selebrasyon ng Holy Childhood Sunday. Kaugnay po nito ay magkakaroon po tayo ng second collection at ang maiipon ay ibibigay pantulong para sa mga kabataan na nangangailangan sa buong mundo. Bilang pagpapalalim ng ating debosyon sa ating mahal na patron, magkakaroon po tayo ng Devotion Day for St. Andrew. Atin pong dadasalin ang novena for St. Andrew tuwing Martes, alas 6 ng gabi, at susundan ng misa sa karangalan ng ating patron. Ave Maria, ang samahan ng Legion of Mary ay magkakaroon ng kanilang holiday apostolate sa darating na Enero 29, Miyerkules. Sa araw na ito, magsasagawa sila ng home-to-home visitation at census sa ilang bahagi ng ating parokya. Inaanyayahan din ang lahat sa isang orientation sa ganap na alauna ng hapon sa parokya. Layunin nito na higit na maunawaan ang layunin at gawain ng kanilang samahan. Ang St. Andrew the Apostle Quasi-Parish ay nag-aanyaya sa mga nagnanais paglingkod sa ating parokya. Narito po ang schedule of basic formation for ministries. Ang venue po ay sa tahanan ng Mabuting Pastor Chapel, Pasig City, sa ganap na 8 a.m. hanggang 11:30 a.m. Extraordinary Ministers for Holy Communion, January 25, 2025. Greeters and Collectors, February 1, 2025. Music Ministry, February 8, 2025. Sa mga interesado, maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating parish office o sa ating mga kawat coordinators. Lubos namin ipinagdarasal ang inyong positibong pagtugon. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Magsitayo na po ang lahat. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa iyong piging na banal. Sa kapistahan ng iyong anak na isnilang ng mahal na Birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaili. Ang Diyos na umawi sa kadiliman
noong magkatawang-tawang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito. Pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawa magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa iyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos ay ang nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalamitan ay siya namang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga kapambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong taglay at kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at pagpinturan. Salamat sa Diyos.